no? Ang lakas makapanlait ni Panelo eh. Oh. Eto, pumunta tayo doon sa pangalawang topic natin kung ano yung sinasabi ni Panelo. Kasi nga daw, kapag hindi daw kayo abogado dyan eh, kailangan abogado lang daw po ang makakaintindi kay dating Pangulong Duterte. Nakita nyo yun, mga kababayan? Eh ano tayo? Wala palang kwenta yung pagkakaintindi natin doon sa mga sinabi ng dating Pangulong Duterte. On the same page. Okay? Oh, eto ha. Ang napapansin ko, yung resource person, the former president, Wait lang. Si Panelo ba nakapagsalita kahit isang beses doon sa loob ng hearing? O wala? Meron lang. Nakaupo lang. Tahimik lang. Oh. vis-a-vis the one questioning, are not on the same page. Kaya hindi sila nagkakaintindihan. Kaya alam mo, nagtitiktok ako ngayon. Alam mo mga sinasabi ng mga viewers ko? Sabi nila, it's already boring. Paulit-ulit ang tanong, paulit-ulit ang presidente sagot. Ang problema kasi, yan ang problema pag hindi lawyers. Yun, ibang klase, ano? Paulit-ulit na lang daw ang tanong, paulit-ulit na lang daw ang sagot. Yan ang problema, hindi nakakaintindi kasi hindi daw mga lawyers. Kawawa naman si Panelo, lawyer na, hindi pa nanalo sa pagkasenador. Ganun po ba yun? Kailangan lawyer? Kailangan mambabatas lang ang makakaintindi sa dating Pangulong Duterte? Grabe naman yun. No? Paano kaming mamamayang Pilipino? Di ba? Paano kaming mamamayang Pilipino? Ibig sabihin, BO-BO kaming lahat ng mga hindi lawyers. Pero in fairness, lawyer ka na. Di ba? Lawyer ka na, hindi ka pa din manalo-nalo. Ang nagtatanong sa isang lawyer, hindi talaga magkakaintindihan. Attorney, bakit po dumating si Ano ba yung pagkakaintindihan nyo dyan? Meron kayong sariling pagkakaintindihan? Pag sinabi ba yung ganitong bagay, iba pagkakaintindi yung mga lawyer? O baka kayo lang naman. Baka dyan, sa grupo nyo, no, yung mga lawyer, sa mga kasapakat nyo dyan, may mga iba kayong pagkakaintindihan. Pag sinabing tumegi, para sa inyo, nagha-happenings lang yan. Baka ganun sa kanila mga kababayan. Sara Duterte? Kailangan tanongin niyo siya. But if you will ask me if I am the son of someone who is there, I will be there. Anak eh. Sir, yung thoughts nyo nandiyan si Senator Trillanes? Hindi ko nakita. Sino ba yun? Sino ba yun? Deny sila kay Trillanes. Lahat po nag-init ang ulo kay Trillanes, mga kababayan. Lalo na itong grupo ni Duterte. Nagtayo. Yung hawak na ni dating Pangulong Duterte yung mic, gano'n. Gumanon si dating Pangulong Duterte. Nagtayuan din yung mga damatans sa likod. Nagtayuan yung mga damatans. No? Sabi ko, pag nagsabong kaya itong dalawa na to, yung mga kasama ni Trillanes, parang puro mga dating kasama niya sa kasundaluhan, saka mga bata. Yung mga kasama ni dating Pangulong Duterte, eto, sila Panelo. Nagtayuan din yung mga nasa likod. Sabi ko, baka isang suntok lang nitong mga to, wala na. Baka isang suntok lang nito, hingal na tong mga to. Diyos ko. Hindi ko nakita. But anyway, teka mo. Mahina ang mata mo. No? Kung hindi mo nakita, si Trillanes, nasa harapan mo, boss. Si Trillanes, ayaw niyong makita. Masakit sa mata ninyo. Pinaiyak kayo eh. Ano? Yung mama, nakaganon lang, chill lang Nakangiti lang kay dating Pangulong Duterte habang kayo kumukulo na ang dugo ninyo. I'd like to say something about yung assuming full and legal responsibility. Di sila maliwanag naman na sinasabi ni Presidente. His policy when he was president was he placed on his shoulder the success or failure of the war on drugs. So any consequences arising therefrom, he will assume responsibility. Kaya sabi niya, kung nagkamali yan dahil inutos ko, di isama niyo ako sa demanda kasi ako nagutos. But Yun naman talaga ang utos.
Mismong sa bibig na din ng dating Pangulong Duterte, binubuyo yung mga suspect, binubuyo yung mga sumuko para manlaban. Oh, di ba yun naman talaga ang utos? Naku, nandito na eto. Pag-usapang sweldo, eto mataas ang sweldo si Mr. CPA. Kapit lang, Panelo, malapit ka na ring mabaon sa limot. Pa-relevant pa more. Enjoy your time. Problema, hindi yung palaging nakakalimutan, hindi natatandaan, na from the very beginning, yung kanyang utos is predicated on law. What was his utos? I'm declaring war on drugs. Do your jobs as policeman. Arrest. Pero wait lang, oy, Panelo. Kasama ba doon sa trabaho ng ng kapulisan na buyuhin pa yung mga sumusuko na, yung hindi naman laban? Kasama pa ba 'yon? Mismong galing 'yan sa bibig ng kaibigan mo. Mismong nanggaling 'yan kay dating Pangulong Duterte, ano? Binubuyo namin para manlaban. Kasama 'yon. Eh di ba ang trabaho ng kapulisan, hulihin, ipasok sa kulungan, tapos i-hearing, kapag napatunayan talaga, rekta sa kulungan, wala nang labasan. Eh yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, di ba, narinig mo naman. Yung sabi mo, joke lang yun. Ito yung tagasabi ni Duterte ng joke kapag sumasablay, mga kababayan. Kasama pa yon sa kapulisan, sa trabaho ng pulis, na buyuhin pa para kitilin nila yung buhay. Them, bring them to jail, and prosecute them. Kaso hindi ganun. 'Di ba? Maliwanag doon sa sinabi ng dating Pangulong Duterte. Bubuyuhin para manlaban. They resist arrest, then huwag kayong darating ditong bangkay. Iba na ang sinasabi, mga bossing. Doon sa sasabihin nilang huwag kayong dadating na bangkay dito. Ako, para sa akin, tama ko yun. Unahan nyo, no? Kung uunahan kayo, kung talagang manlalaban, kung talagang tinutukan na din kayo, unahan nyo. But, yung sasabihin mong susuko na, bubuyuhin nyo pa para manlaban, mali yun. At hindi mo pwedeng sabihin na hindi totoo yung sinasabi ko. Dahil milyong-milyong Pilipino ang nakarinig sa dating Pangulo doon. Because under the law, you are justified to kill. That is the order of the President. Yun ang palagi nakakalimutan eh. Ang palagi inuulit-ulit nila, I will kill you. You know, when you say, I will kill you, it's not a crime. Ilang ulit niya nang sinabi yan. Parang pagbabanta na yun hindi pa ba krimen yun? Tinatakot ko lang at maraming nga natakot eh. Right. Ibig sabihin kapag kayong talagang tumetegi ng tao, sinabihan ka ng ganun. Tinatakot lang ako niyan. Yun lang iisipin mo, hindi ano yun. Hindi mo pwedeng kasuhan. Binabantaan ka na, ganun ba? Panelo. Bakit? Kapag sa kanila mga kababayan, iba yung batas, ano? Sasabihan ka, tetegihin kita. Ikaw, okay lang, tinatakot lang ako niyan. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon yung magsasabi ng ganun. Nananakot lang. Meron, tototohanin. Parang pagdating sa kanila, iba na, no? Oo nga, lawyer pala sila, mga kababayan. May iba sila, doon siguro sa grupo nila, may iba silang interpretasyon doon sa mga ganyang bagay. Pag sinabi niyang, I assume full legal responsibility under the Constitution, the President is tasked to protect the people. Kaya nga sinasabi niya, I did it to protect the people. Pero yung sinasabi niyang war on drugs is predicated on a legal ground. Huwag natin kalilimutan na palagi yung utos niya, arrestuin niyo pag nag-resist, saka kayo gumamit ng dahas. Wala. Arresto, sabi? Binubuyo para manlaban pa. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Diba? Hindi niya na pwedeng baguhin yun, mga kababayan. Kahit ilang beses mo pang sabihin na joke yun, no, ng Pangulo, walang maniniwala sa inyo. Hindi, meron. Mali, sorry. May naniniwala pala sa kanila. Yung mga DDS pala. No, sabi ni Neil Deluta, hindi nga nakapagsalita to sa Quadcom si Panelo, tatalunin niyang nako, At inano yan, pinaringgan ni Abante yan.
Oh, yung abogado dito na nandito, ngayon mo sabihin sa akin mali yung English ko. Wala, nakatahimik lang sa gilid. Nasa Gedli lang, sabi ni Armando Saplan. Oh, death threat yun, di ba, Mark? Oo. Ewan natin yan sa mga yan. Tapos parang gusto pang sabihin, mali kayo ng pagkakaintindi sa dating Pangulong Duterte, hindi kasi kayo lawyer. Ako po, mga kababayan, naniniwala po ako, no? Kahit sinong tanongin mong lawyer, doon sa sinabi niya, manenegi, pinagbabantaan kang tetegihin ka, pwede mong kasuhan. Ewan ko doon sa grupo nila Panelo. Iba po kasi yung interpretasyon ng mga batas doon eh. Eto pa, mga bossing.